Don't be afraid. Stand your ground, and you will see what the Lord will do to save you today. You will never see these Egyptians again. The Lord will fight for you, and all you have to do is keep still. Exodus chapter 14, 13, and 14. Good News Bible. May the Lord bless the reading. Blessed everyone, and welcome sa ating live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong nagbibigay pugay at nagpapasalamat sa inyong pagsama sa inyong lingkod sa broadcast na ito. What a relief! Itong buong sanlinggong nagdaan, wala pong recorded na lindol saan mang parte ng Pilipinas. Hindi kagaya ng mga naunang araw, hindi kagaya ng mga nagdaang 2 linggo wherein sunod-sunod po talaga ang earthquakes, ano? Kaya napakahirap nung panahon na yun sabing be still, and everyone is agitated talaga, everyone is parang laging nasa edge ng kanilang mga upuan, ano? Parang nagiging fidgety at naging talagang hindi mapalagay, talagang balisa. Yet, nagkaroon po tayo ng break, maliban lamang po sa mga panandaliang pagbaha dahil sa bagyo na naranasan, pero hindi po ganon katindi ang mga nangyari this past week. So, be still, uulitin natin. Nung nakaraang 2 linggo, we talk about be still. So, paano ka nga ba naman magiging still? Or magiging panatag kung sa lahat halos ng dako maririnig mo hindi lang pagyanig, sumabay pa nung 2 linggo nakalipas, ano? Sumabay pa ang pagsabog ni Taal. Ganon din kay Canlaon. So, napakahirap po talagang sabihan ng mga kapatiran o sabihan ng mga mahal sa buhay na be still. God is in control. So, ito pong tatalakayin natin ngayon ay maiksi lamang po mga bersikulo at segue pa rin ito doon sa nakaraang leksyon natin. Noong sabihin ng Panginoong Diyos kay Moses to be still, ito pong kanya sinabi, the Lord will fight for you and all you have to do is keep still. Chill ka lang. Keep still. And even in Psalm chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Be still. Napakadaling sabihin, napakahirap gawin. Paano mo sabihin kay Moses? And I want this picture, I like this picture na nandito. Moses, be still. Pero sasabihin talaga ni Moses, Lord, our pursuers are closing in at hindi talaga nila intensyon na mabuti para sa amin. Kasi nga, ninakawan namin sila. Kasi nga, plunder ang ginawa namin sa Egypt. And then, hindi kami makatawid dito. Raging waves with Red Sea. Saan kami pupunta, Lord? We have no way out. Caught between talaga pursuers and the angry waves. So, saan ba pupunta ang mga Israelites? At ang burden ay nalalagay doon sa kanilang leader. Kaya nga, ang iba sinisisi na siya. Sinasabing, dinala mo lang ba kami dito sa ilang upang dito mamatay or dahil wala naman libingan doon sa Egypt? And everyone's blaming him. Yet yung sinabing, the Lord will fight for you and all you have to do is keep still, napakahirap pong gawin yan. At maaaring nagtatanong din si Moses, you will fight for us? Hindi nga ba't pinatunayan ng Diyos sa kanila yan? Yet makikita talaga natin that, kagaya na pag-usapan natin dun sa cognitive behavioral therapy, ano?
change sequence wherein ang unang-unang gagawin mo talaga pagka nagpapanig ang isang tao o kapag ka natatakot ang isang tao or kapag may mga nangyayari, maraming mga nangyayari sa kanyang paligid, on which, paalala nga na pala natin, ang October ay mental health awareness, mental health day noong 10, kailangan talagang kalmahin natin. We need to calm the emotion. And ayon pa rin dito sa cognitive behavioral therapy or change sequence na kapag may chaos, kalma muna. And then let's clarify the perception. And then, tsaka mo lang masasabahan ang iyong client to choose adaptive action. Dito, how did Moses or how did God calm the emotion? Nung sabihin niyang, be still. Be still. Just like when Jesus said, doon sa raging waves at natatakot yung kanyang mga disciples, na tumayo siya at sinabi niya sa wind and waves, peace, be still. Calm the emotion. Calm the raging waves. Calm the wind. And ang isinunod niya, clarify perception. How was that? Nung sabihin ni Moses that the Lord will fight for you. All you have to do is to be still. Kumalma nga sila. Totoo nga bang ipagtatanggol tayo ng Diyos? Totoo nga bang ipaglalaban tayo ng Diyos? And then the adaptive action is that all you have to do is keep still. Manatili. Be still and know that I am God. Subalit hindi nga madaling gawin. At maaaring ang si Moses, nagpro-protesta siguro yung kalooban ni Moses, sinasabi niya, Lord, I just can't. Hindi po talaga. Why is that? Because normal po sa atin talaga, no? Gusto natin tayo yung may hawak ng ating destiny. Sasabihin natin, mas maigi na yung ako na mismo ang gagawa. Take part of the action. Take charge of the action or take charge of my destiny. I am the captain of my ship. Yan, sasabihin. Ako magdidikta ng kinabukasan ko. Hindi pwedeng mananatili lang ako dito at hindi pwedeng mamamatay ako nang walang kalaban-laban. Yet, God said, be still. Your action will be to see, still and know. The Lord will fight for you. All you have to do is to be still. Napakahirap pong gawin ito, pero nagpapakita din po ito ng pagiging absurd ng tao, ano? Huwag na nating tingnan yung iba. Tingnan na lang muna natin sarili natin. Huwag na muna nating sisiyan ng mga Israelita. Tingnan muna natin ang sarili natin. Hindi nila kayang iasa lahat-lahat sa Diyos. Dahil nga, natural nga sa tao, sabi ko, yung maging part doon sa action, yung maging gusto niyang hawak niya ang kanyang kinabukasan, hawak niya ang kanyang destiny. Pero papakita natin how absurd that reasoning is. See, every day, karamihan sa atin nagko-commute. Either you use tricycle, bus, jeep, Grab, or whatever, taxi. Na nagtitiwala ka sa driver ng mga sasakyang panlupa na ito, yet you don't even know them. O yun namang ibang sa atin na mga malalay pinupuntahan, we fly and yet hindi mo kilala yung pilot.
Na hindi mo nga maintindihan paano nakakalipad ang bakal eh. Na hindi mo nga maintindihan kung paano at saan sila dumadaan. Alam mo lang, pagka ako uuwi ng Mindanao, it will take me 45 minutes or magkaminsan, longer than that. At sasabihin, nasa 30,000 feet na po tayo and we will start our descent. And hindi mo nga kilala, hindi mo nga nakita pa yung mukha ng iyong pilot. Even with the sea, I remember times kung saan nagbibiyahe pa lang kami dahil hindi talaga abot noon yung pamasahe mo sa eroplano. We're in 3 araw, 2 gabi, makauwi lang ng Mindanao, ano? And you don't even know the captain. You don't even see his face. Yet, nagtitiwala tayo sa kanya. Nasa kalagitnaan tayo ng karagatan, nasa kalagitnaan tayo ng kalawakan or ng himpapawid. And yet, we trust them with our lives. Na hindi tayo nangingialam, na hindi natin sinasabing, teka muna, gusto ko malaman paano tayo makakarating doon. Ang gusto lang natin malaman ay estimated time of arrival, ETA, or estimated time of departure, ETD. Yun lang mga gusto natin malaman. Yet with God, napakahirap magtiwala. What's wrong with us? With God, we just can't. Is it because we can't trust someone we do not know? At ayaw man nating aminin yan. And neither can we obey somebody na hindi natin kilala. Magkaminsan nga, pati sa mga may kapangyarihan, pati sa mga pulis, parang ayaw magtiwala. So it tells a lot about who we are, how we trust God, how we know God, how we deal with this. Yung buhay natin, kaya nating pagkatiwala sa mga taong nagdadala sa atin, sa mga dakong pupuntahan natin. Subalit hindi natin kaya ipagkatiwala ang Diyos na siyang makakasama natin tungo sa walang hanggan. We just can't. Maaari kayang andi dito ang punot dulo. Let's get back. Saan ba nanggaling yung be still? Ano bang background dito? Sa Exodus chapter 5, 6, at tuloy-tuloy na yung Exodus. Ibig sabihin, yung out of the way. Yung paglabas ng mga Israelites from the land of bondage to the promised land. And ito yung pasimula niya. Chapter 5, verses 1 and 2 says, Then Moses and Aaron went to the king of Egypt and said, The Lord, the God of Israel, says, Let my people go, so that they can hold a festival in the desert to honor me. Napakasimpleng request, Let my people go. Yet, itong si Pharaoh, hinarap niya si Moses. At diretsa niya sinabing, Why should I listen to him and let Israel go? Who is the Lord? Unang-una niya katanungan. The Lord, the God of Israel. Who is He? Sino ba siya? Ano ba kaya niyang gawin? Kaya hindi niya mapapayagan because hindi niya kilala who is this Lord, who is this God of Israel, na nagdi-demand that let the slaves go. Let my people go. Let them hold a festival. Let them honor me. Dahil hindi niya kilala, ang sabi niya, why should I obey him? I do not even know him. Ganon din siguro tayo, Indirectly, sinasabi natin, paano tayo magtitiwala sa Diyos? Hindi din naman natin kilala ang Diyos. Paano tayo magtitiwala sa Diyos? Hindi ko nga napatunayang may Diyos. To see is to believe. Or, naniwala akong may Diyos, pero hindi ko pa naranasan ang Diyos sa buhay ko.
So like Pharaoh, dito nang galing yung be still and know, like Pharaoh, marami sa atin nagsasabing, who is the Lord? Sino ba siya para pagkatiwalaan ko? Sino ba siya para sundin ko? Sino ba siya para utusan niya ako? And we know from this story, from the narratives na nasusulat sa Exodus, that ito ginawa ng Diyos. The Lord said to Moses, now you are going to see what I will do to the king. I will force him to let my people go. In fact, I will force him to drive them out of his land. Totoo nga, ginawa nga niya yan. Pero that's going ahead of our lesson. Pero sa mga nagbasa na ng Exodus, alam natin. After the 10th plague, lahat-lahat talaga sila sinabing, sige, go, go, go. Umalis lang kayo dito. Umalis lang kayo dito. Pero before getting to that, sa 10th plague, may mga bagay muna tayong dapat makitang maigi from chapter 6. Sinasabi ng Panginoong Diyos kay Moses at sa buong Israel, you are going to see, I will let you see what I will do to the king. So, ibig sabihin, purposive ang gagawin ng Diyos kay Pharaoh. Purposive din na gagawin niya, I am doing this to let you know who God is. I am the Lord. Who is the Lord? Who is the God of Israel? I will force him to let my people go. So dalawang bagay ang atakin dito kung titingnan natin maigi. One is for Pharaoh to know who God is, who the Lord is, and also for the Israelites and even with Moses to see what God can do. Indirectly sinasabi niya kay Moses, Moses, I will make him believe in me. So, anong kanyang gagawin? Ito, pinadala niyo yung 10 plagues. For long, napakahabang panahon, tinake natin yung 10 plagues na isang pag-aaral lang na bawat isa ay may specific na purpose. Good enough. Purposive and specific. Kung gusto po niyo malaman, ang bawat plague na ipinadala ng Diyos against Egypt, at ang iba talaga, makikita mo yung demarcation line. Dito, maliwanag, sa kabila, madilim. Dito, namamatay ang mga alaga, sa kabila, wala. Dito, ganito nangyayari, sa kabila, wala. Ni hindi nga makatawid. And when we were studying this, maalala ko talaga yung mga estudyante ko noon, ano kaya kung sa atin nangyari yun? Ano? Ang dilim-dilim dito, o ang liwa-liwanag dito sa atin, tapos sa kabila, madilim. Di kaya uubra naman yung kasutilan natin, masubukan niya, makapunta nga doon, bakit madilim? Gaano kaya ka-straight yung dividing line ng light and darkness, ano? Yet, sasabihin natin, this time, ang purpose ng 10 plagues, specific, atakihin niya yung mga Diyos na kilala, pinaniniwalaan, sinasamba, sinusunod ni Pharaoh and all of Egypt. Ulitin natin. 10 plagues was given and it was purposive and specific to challenge the gods that the Egyptians believed, that the Egyptians obeyed, that the Egyptians know. Para makita ni Pharaoh, I am the Lord, the God of all creation. Hindi niya pwedeng sabihin, who is the Lord that I should obey him? So, he is obeying the gods, specific gods, God of the Nile, God of harvest, the Lord of sa mga domestic lives and all of these things. Inisa-isa niyan. Ito, pinakita ko nga sa slide natin, yung 10 plagues, specifically attacking yung mga gods na pinapaniwalaan ni Pharaoh, sinusunod ng mga Egyptians, indirectly sinusunod ni Pharaoh. When he said, I am the Lord, uulitin niya that you should know that you must obey. I am YHWH,
I am Yahweh. I am Jah. I am Jehovah God. I am who I am. Straightforward po yan. Kaya when we ask, do you know the Lord? Sa buhay din po siguro natin, marami ang mga hindi makapag-keep still at hindi makapanatili na sasabihing, I will praise you through this storm or kahit na sa mga panahong kagaya nito. Sa mga naniniwala sa Diyos, kaya. Yet the question should be personal. Do you know the Lord? Do you trust Him? Have you ever experienced His presence in your life? Sabi kasi ng tatay ko, the Lord is good. Sabi kasi, nasanay po kami na nasabihing, the Lord is good. At sasagot lang po kami all the time. And all the time, the Lord is good. Pero kung kagano, and you look back, tatanungin natin, naranasan mo na ba talaga yung presensya ng Diyos sa buhay mo? May mga pagkakataon talaga bang wala ka ng ibang inasahan and sinagot ng Diyos sa mga dalangin mo? O lagi ka na lang umaasa sa patutuon ng iba? O lagi ka na lang umaasa dun sa drama ng mga nasa harapan ng pulpito magkaminsan? Ang galing mangaral, hindi naman nakikita sa kanyang buhay. Personalan tayo. Have you ever experienced the presence of God in your life? Kaya yung Psalm chapter 46 verse 10, sabi niyang, be still, manatili, and know that I am God. Napakahirap sa iba ang maging still. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Subalit sa mga taong may karanasan, sa mga taong may pinagdaanan, sa mga taong nakaranas ng presensya, ng awa, ng kabaitan ng Diyos, yung mga spoiled by God, yung mga ibang tao na magsasabing, kaya ka buhay kasi mayroon ka pang gagawin dito sa mundo, mayroon ka pang misyon na dapat gampanan, then these people, yung mga nakaranas, totoong first-hand experiences nila, know that God can be trusted. They can be still. Ano man ang mangyari sa paligid, they can be still. Ano mang unos ang darating sa kanilang buhay, be still and know that I am God. One way of exalting God, one way of praising God is seeing those who believe Him walk. Knowing who God is can keep us still even in the storm. Can make us calm even or amidst the storms na meron tayo. Within and without. Internal storms. Meron tayong magkaminsan, meron tayong mga nararamdamang storms within us, steering us. Or storms without, na nasa labas naman ang kaguluhan. Chaos. Knowing who God is, na nagsasabing, peace be still. Kaya nating mabuhay na may kapayapaan. One more note, nakakatuwa, nung sabihin niyang, the Lord will fight for you. All you have to do is keep still. Napakagandang pangako. Napakahirap nga lang panghawakan. Lalo tigit kung hindi mo kilala na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay ang Diyos na may lalang ng lahat-lahat na meron tayo sa ngayon. In trusting God, and when people see the stillness
that is in us amidst chaos, that is one way of telling them, I have a God who is in control. And that is one way of exalting God na nagsasabing, huwag mong sabihin sa akin gaano kalaki problema mo. Masasabi ko sa iyo kung gaano kalaki ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Let God be exalted in our lives. May the Lord be exalted all the days of our lives. Muli, ito po yung kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga, nagpapasalamat sa pagsama nyo sa broadcast na ito.